Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Ma'am Rina at ang pag-uusapan natin ngayon ay yung trending sa TikTok Shop. Okay, ano ba yung trending na to sa TikTok Shop? Ito yung tinatawag natin na TikTok Pay Later. So, siguro napansin mo na rin kapag kayo ay mag-check out ng item sa TikTok ay merong option na Pay Later. Pero sulit nga ba siyang gamitin? Safe ba siya? At ang pinaka-importante, ano ang mangyayari kapag hindi ka nakabayad kay TikTok Pay Later? Kaya make sure tapusin mo ang video na ito kasi i-explain ko lahat, pros, cons, at real talk tungkol sa collections at penalties ni TikTok Pay Later. Okay, unang-una para sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang TikTok Pay Later? So, ang TikTok Pay Later ay isang buy now, pay later option sa TikTok Shop. Ang ibig sabihin, pwede kang bumili ng gamit ngayon kahit wala ka pang cash. Tapos babayaran mo siya sa susunod na due date o kaya naman ay hulugan mo. Okay, hindi mismo si TikTok yung nagbibigay ng credit. So may mga kapartner silang companies like Bilis o kaya naman ay One Hand. So kung itatry mong mag-check out sa may TikTok Shop, makikita mo yung pay later na option. Tapos nakalagay doon kung ilang buwan mo siya pwedeng hulugan, kung may interest ba siya, kung kailan yung due date mo or kung kailan mo siya dapat bayaran. So, simple lang gamitin ito para parang installment system lang. Okay, so ano ba ang maganda sa TikTok Pay Later? Okay, convenient siya, lalo na kung biglaan yung pangangailangan mo, wala kang cash. Kagaya ko, kapag wala pang sweldo, ayan, nagagamit ko si TikTok Pay Later. May mga promo na minsan na 0% interest, basta mababayaran mo on time, so walang dagdag gastos kung disiplinado ka sa pagbabayad. So, malaking bagay yung walang interest, tapos minsan naman ay walang shipping fee. Okay, pwede ka rin makasabay sa mga flash sales at discounts kahit wala ka pang budget. Ayun nga, kahit wala kang budget ay pwede kang makasabay sa mga sales, sa mga discount. Kagaya na lang nung na-try ko noong 88, nitong 99, ang daming discounts. At dahil pay later yung ginamit ko, nakuha ko agad yung item kahit wala pa akong sweldo. Di ba? Ang saya-saya, hindi ako na-left out sa sale. So, nakuha ko yung mga item na gusto ko. Dahil meron naman ako ditong credit limit na 12,000. So, malaki-laki rin. Pero syempre, hindi rin ito perfect. May mga downside din yung TikTok. Kagaya ng mga sa iba nating mga nauutangan. Una, kapag hindi ka nakabayad sa due date, syempre may late fees at saka meron ding mga penalties. So, minsan nga kapag hindi ka agad nakabayad, medyo malaki-laki din yung penalty. Depende po yun sa amount na kinuha nyo. Pangalawa, hindi lahat na-approve agad sa TikTok Pay Later. So, depende sa credit checking ng partner, financing company kung ikaw ay bibigyan ng TikTok Pay Later. Pangatlo, pwede kang matempt mag-overspend. Ayan, yan ang pinakamahirap, yung mag-overspend tayo kasi alam natin na buy now, pay later. Ay, babayaran ko na lang next time. Pero pagdating ng due date, mabigat na pala kasi naiipon yung mga nag-order mo, lalo na yung mga tubo nito, hindi mo napapasin kahit akala mo noong una maliit. Kapag ka nagsama-sama na yun sa due date, medyo mabigat na pala siya at malaki na yung babayaran mo. Ayun, doon ka na mahihirapan. Okay, ano naman yung mangyayari kapag hindi ka agad nakabayad kay TikTok or kay TikTok Pay Later? Okay, eto na yung pinaka-interesting na part. Syempre, marami nagtatanong, may makukulong ka ba? May mag-home visit ba sa'yo? May mag-haras ba sa'yo? May tatawag ba ng tatawag sa'yo? Ano yung mangyayari sa'yo kapag hindi mo agad nabayaran si TikTok Pay Later? Okay, ganito ang proseso nila. Una, reminders muna kapag hindi ka nakabayad. Tatawag, magte-text at mag-i-email ang financing company sa'yo. So, kagaya sa akin, yung financing company na naka-under sa account ko ay One Hand. So, na-experience ko pa nga ay 1 week before pa ng due date mo, tumatawag na sila. Tawag na sila ng tawag at hindi lang isang beses, maraming beses silang tumatawag hanggat hindi ka pa nagbabayad. Pangalawa, late fees. Automatic na may penalties kapag lumampas ka na sa due date mo. Kahit isang araw lang yan, meron ka ng late fees na babayaran. Pangatlo, syempre yung credit record mo, pwedeng maapektuhan ang credit score mo, lalo na kung plano mong mangutang pa in the future. Syempre kapag late ka or hindi ka na nakabayad, magkakaroon ka na ng bad record. Pang-apat, collection agency. Kapag matagal na yung overdue at lumaki na ang utang, ipapasa nila ito sa collection agency. At pang-lima, home visit. Yes, posible nang mag-home visit si Pay Later. So, depende ito dun nga sa partner nilang company. Pero hindi si
si TikTok mismo yung pupunta. Financing partner o yung collection agency ang magha-handle nito. Karaniwan itong nangyayari kapag malaki na ang balance at matagal nang hindi nababayaran. So, ingat-ingat din po tayo na hindi tayo makapagbayad. Kaya nga, iwasan nating mag-overspend para maiwasan natin yung ganitong bagay. Halimbawa, eto may utang ka na 1.5, na late ka ng isang buwan. Aside from dagdag na interest, tatawag sila sa'yo ng almost everyday para i-remind ka. May pambayad ka nga eh. Tawag dito, 1 week pa bago ka mag-due date, tawag na sila ng tawag sa'yo. Kapag hindi ka pa nagbayad, di ba? So, mas lalo silang mangungulit sa'yo. Kapag hindi ka pa rin nagbayad after ng ilang buwan, doon na pumapasok ang mga seryosong collection process. Ngayon, sagutin natin yung mga common question kagaya ng safe ba gamitin? Yes, super safe naman gamitin as long as responsible kang mangungutang. Legit partners yung ginagamit ni TikTok. Wala namang kagaya ng mga loan shark. So, legit. So, may nakaregister naman sila. May hidden charges ba? Wala namang hidden charges, pero syempre, kailangan mong basahin yung terms. Bago ka mangutang, kahit saang utangan, kahit saang loan ka mangungutang, basahin mo muna yung mga terms and conditions nila. Automatic ba na na-approve kay TikTok Pay Later? Hindi. Kasi meron mga account na hindi nabibigyan. Makaka-apekto ba sa future loans? Oo, kasi kung hindi, mare-report ang record mo. Kung hindi ka nagbayad dito, baka mahirapan ka makakuha ng legit na loans sa bangko o iba pang apps future. So, totoo po yun. Kasi minsan magkakausap po yung mga yan eh. May mga list sila ng mga blacklisted na tinatawag natin. Okay, eto naman yung mga tips para hindi ka ma-stress kay TikTok Pay Later. Una, gamitin mo lang si TikTok Pay Later kung talagang kailangan na kailangan mo at meron ka naman talagang inaasahan na pambayad. Kaya mag-set ka ng reminder sa phone mo or sa calendar. Basahin palagi ang terms and conditions bago mag-confirm. At pinaka-importante, huwag mo siyang gawing excuse para maging impulsive buyer ka. Dapat priority mo pa rin yung mga needs at hindi yung mga wants lang. So, bilhin mo lang kay Pay Later or gamitin mo lang si Pay Later kung talagang kailangan na kailangan mo yung item. So, ayun guys, yun yung honest review ko kay TikTok. Para sa akin, okay siyang gamitin kung responsible ka sa pera mo, pero kung hindi, baka mas lumaki pa ang gastos kaysa sa natipid mo. Ikaw, may experience ka na ba sa TikTok Pay Later? I-share mo sa comments para mabasa rin ng iba. And of course, don't forget to like, share, and subscribe para ma-update ka sa mga susunod ko pang review. Thank you for watching and see you on next vlog. Bye!